Anong sunod? Eto na, mga kababayan. GSIS. Ito na naman, GSIS. Bakit? Ano ba yung GSIS, Ken? Ano ba ibig sabihin yan? Ano bang issue ng GSIS niyan? Ito po, mga kababayan, ang issue ng GSIS. Kung noon po, meron tayong issue na PhilHealth, yung tawag dito, PCSO. Ito naman, GSIS, 1 billion na pera, ginamit pang puhunan sa sugal. Naku po, pera sa GSIS. Kawawa naman yung mga member dyan. Sino-sino ba yung kadalasan member ng GSIS? Mga teacher, pulis, sundalo, mga empleyado sa gobyerno. Yan, GSIS member, yung mga naghuhulog dyan. 1 billion na pera ng GSIS, ginamit pang puhunan sa sugal. Naku po, paano kung matalo? Di yung 1 billion, good luck na lang. Putang ina. Nakakaputang ina talaga, sabi ni Juan Carlos. Di ba? Nakakaputang ina. Nako, 1 billion, pondo ng GSIS, ginamit puhunan pang sugal. Putang ina. Putang ina. Nakakabuisit talaga. Ito. Higit 1 bilyon. Ito na. Levitsum Trulin, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Ito pakinggan nyo, Billionaire News Channel, no? Ito po'y binulgar ni Senador Risa Hontiveros. Pondo, 1 billion sa GSIS, pinuhunan pang sugal. Putang ina. Naglagak daw ng mahigit 1 bilyong piso sa online sugal ang GSIS. Yan ang ibinulgar ni Senador Risa. Pero hoyin ninyo pera ng mga matatandang teacher. Pera ng mga matatandang engineer, pulis, sundalo. Nilagak. Ginawang puhunan sa sugal. Putang ina. Kung sino man miyembro ngayon ng GSIS, withdrawin nyo na yan. Putang bakit kaya may ganyan? Kaninong administrasyon na naman to? Hindi naman siguro to mangyayari, administrasyon ni PBBM. Administrasyon na naman ni Digong to, hindi lang nasilip. Kasi nasilip lang ngayon kay si PBBM na ang presidente, hindi na si Digong. Grabe talaga yung administrasyon ni Digong, ang daming kabalbalan. Putang ina, Digong, bukit nakahinga ka pa araw-araw kita kinuntent, butit hindi mo nakagat yung labi mo. Tang ina ka. Hindi ako galit personal kay Digong, galit ako sa mga katrantaduhan niya. Grabe to, mga kababayan. 1 billion worth pera ng GSIS, ginamit pang sugal. Ay, Diyos ko. Di ba? Paano yan? Paano yung mga contributor doon sa GSIS? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, hindi pa binalita masyado to sa TV, Dito pa lang to, Billionaire News pa lang. Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech kanina sa Senado, ang DigiPlus na isang e-gaming company ang pinaglagakan umano ng pondo na galing mismo sa mga kawani ng gobyerno. Mula sa presyong 65 pesos per share, bumagsak ito sa 13 pesos. Ang ibig sabihin, lugi na ang pera ng mga miyembro. Paano di malugi? Natalo. Tignan ninyo 1 billion. Sabihin natin, yung miyembro ng GSIS, 100 katao. Example lang. Yung 100, 1 billion ang pera nila. Dating 65 bawat tao, 65 million bawat tao, nagiging 13 million na lang. Saan mo hanapin yun? Ang laki-laki nang nawawala. Di ba? Troy66, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Di ba? Putang ina, Tignan ninyo, Ay! Hindi to malalaman kung hindi si PBBM ang presidente. Yung panahon pa to ni Digong, tatakpan lang to ni Digong. Walang makukulong, walang mananagot, walang isyong lalabas. Kasi kapag katulad dito, nilabas ni Risa Hontiveros,
Ang utos ni Digong yan sa mga trolls, o birahin ninyo, sabihin mo siya yung gumastos ng PhilHealth. Matatabunan, kasi ang ipopokus nito, PhilHealth na naman. O ganun ang ginagawa nung panahon ni Digong. Kapag binira ka, kapag binira si Digong ng kalaban niya, ang panglaban ni Digong, trolls. Di ba? Ang panlaban ni Digong, trolls. Bakit? Katulad kay Laila de Lima. Binulgar ni Laila de Lima ang gentleman's agreement ni Digong sa China at ni Trillanes. Anong ginawa ni Digong? Sabihin mo si Trillanes ang nagbenta ng ICC ng West Philippine Sea. Sabihin mo yung binintahan niya diniposit sa Singapore at sa Hong Kong. Eh di ngayon yung taong nanood nahilo, imbes na birahin si Digong, si Trillanes ngayon ang binira. Nung binira ni de Lima ang ginawa, drug to si Digong, maraming pinatay ito, ganyan-ganyan dun sa Laod Quarry. Ang ginawa, ilabas mo ang iskandal ni de Lima. Di doon nag-focus ang tao kay de Lima ngayon. Nawala na yung Laod Quarry, nawala na yung extrajudicial killings. Diba? Ganun ang estilo ni Digong. Ngayon, hindi na nila kayang i-manipulate. Bakit? Nandito na kami. Paano kukontrahin ito ng mga vlogger ni Digong? Dati din akong supporter ni Digong. Alam kong karakas nila. Diba? Ito pa. In the first place, what was GSIS thinking? Investing funds in online gambling. Tayo nga po, mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno, ni hindi pwedeng tumuntong sa casino. Lalo na, hindi pwedeng magsugal doon. Kaya, bakit ang GSIS naman, todo taya at ginawang puhunan ang pera ng public employee sa sugalan? Diba? Kita nyo? Pakiusap ni Hontiveros sa mga kapwa-senador silipin ang issue dahil posibleng tip of the iceberg pa lamang ito. Kita ninyo mga kababayans? Kita ninyo? Ang mga government employee, bawal sa sugal, bawal pumunta sa casino, bawal umupo doon kasi nga government employee, matatanggal, madidismiss, mawala ng trabaho. Pero yung GSIS, yung pondo ng GSIS, tinaya ng tinaya. Yung 65 ang per share ng bawat miyembro, naging 13 na lang. Bakit? Talo. Sino ba kasing nananalo sa ganyang sugal, mga kababayan? Wala pong naging bilyonaryo sa sugal. Si Willie Rebillame, tanungin ninyo. Si Willie Rebillame, tanungin ninyo, mga kababayan. Ikaw, Gerald Pardillo, mamamatay ka na lang, bobo ka pa rin, hayop ka. Tignan ninyo, mga kababayan, si Willie Rebillame na mismo nagsabi, graduate na siya sa sugal. Bilyon na ang natalo niya pero walang nayumayaman sa sugal. Ito Willie Rebillame. Pakita ko sa inyo mga kababayan. Sugal. Yung na-down siya, na may nagyaya sa kanya, hanggang sa talagang lumalim siya ng lumalim sa sugal. Nalulog siya. Ito yung kapanahon talaga. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa... ano pa masasabi mo? Sobrang pasasalamat. Bilang isang magandang buhay. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, medyo ako makikipagdebate. Kampanya, hinahanap artista. Isang presidente po ang Kaya dapat... at Tignan nyo mga kababayan. Magandang... bilang dalawa sa... Yung na-down siya, na may nagyaya sa kanya, hanggang sa... Mga kababayan, na hindi porket si Christy Firmin ang nagbalita niyan ay fake news na, kaya nakasuhan siya ni Sharon, tapos ni Bia Alonso. Ngayon mga kababayan, totoo po ito kasi maskin si Willie Rebillame, inamin niya po, bilyon po ang natalo niya dyan sa sugal. Wala po siyang panalo dyan, bilyon po ang talo ni Willie dyan. Lumalim siya ng lumalim sa sugal. Nalulog siya. Ito yung kapanahon talaga ng problema din siya. Nung pagkawala niya sa TV5, bago siya pumasok ng GMA7, hindi lang naman kami nakakakita. Mga kababayan natin, kahit pa nagpi-private room siya, alam na alam pa rin ng mga tao doon. Siyempre naman. So, posible, ito ngayon ang magiging libangan niya. Sana nga hindi. Sana hindi mangyari sa kanya. Noon kasi, nung may magsumbong sa akin, na ganyan ang ginagawa niya,
Si Wendell alam na alam. Sa Soler yun eh. Nakikita mo. Oo, alam naman. At saka talaga nagkaroon. Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan. Tapos ito, GSIS, pera ng contributor at miyembro ng GSIS, ginamit pang sugal ang pera ninyo. Kaya nga ako wala akong SS Pag-ibig PhilHealth eh. Bakit? Aanhin ko yan. Much better pa, kumuha na lang ako ng insurance sa bangko. Kaysa kumuha ka dyang SS Pag-ibig PhilHealth, putang ina. Kung hindi ka ugod-ugod, hindi mo magamit. Kumuha ka na may PhilAm Life dyan, no? Merong ang tawag dyan. Insular Life ba yan? Mga ganyan-ganyan. Sa bangko kayo. EIA, ang tawag dyan. Ako, alam niyo sa totoo lang, kumuha ko insurance sa BPI. Bakit? Sa BPI, maasahan ko pa. May St. Peter pa nga, Kaysa SSS Pag-ibig PhilHealth, putang inang yan. Ako, hindi ko naman sinisiraan yung gobyerno. Pero, no way. Nakita ko na kasi mga kababayan, nangyari niya noon. Saan napunta ang pera sa PhilHealth? Tapos may issue pa sa SSS. Kapag matagal na hindi mo binuksan ang account mo, magugulat ka, may naglo-loan. Magugulat ka, may naglo-loan sa account mo. Kaya kung sino man, yung mga miyembro dyan, GSIS, nako, withdraw nyo na yung mga contributor dyan. Kunin nyo na yung pera ninyo. Ngayon pa lang magsitakbuhan na kayo. Bakit? Hindi naman to ibabalita ni Risa Hontiveros kung walang facts dyan. Walang totoong nakukuhang impormasyon yan. Kung pwede mang kunin ang pera nyo dyan, kunin nyo na. Diba? Diyos mio Marimar, pinagpaguran nyo yan, dugo, pawis, pagod. Tapos itataya lang sa sugal. Diba? Wala ako. Mas better pa kumuha ka insurance dyan, no? Sa, M. Loelier. Diba? Yan sa may Cebuana. Mas maganda pa yung ganyan eh. Kasi yearly, updated. Nakikita mo pa yung insurance mo. SS Pag-ibig PhilHealth, putang ina, magugulat ka, nilolon na hindi mo alam. Mas better kumuha ka sa labas ng mga private na insurance company. Piliin nyo naman yung malinis, hindi yung bodol na insurance. Diba? Grabe mga kababayan, ang dami natin pasabog ngayon. Dalawa pa yun 10 congressman binulgar ni Erwin Tulfo. Ito naman GSIS, yung pera, 1 bilyon tinaya sa sugal. Apo, tangin na. Ang galing. Ito, sunod mga kababayan. Pangatlong topic. Ano ito, Ken? Yung